Morning everyone! Nandito ako ulit, si Tutor Malos, para magbigay sa inyo ng karagdagang kaalaman. Pero sa episode na ito, magsisimula po tayo na ating week 1 ng Principles of Marketing. So, ibang subject na ang aking ituturo. So, I hope excited po kayo para matuto ng panibagong subject. Okay? So, ipapakilala ko lang po sa inyo ang aking magiging partner po sa subject na ito, ang aking magaling na mentor, si Tutor Rose. So for now, ako lang muna ang inyong makakasama. Bali, ang aming time slot ay hindi po nagbago, 11:30 pa rin to 12 p.m. Okay? So, principles of marketing, and our topic for today will be introduction to marketing. Okay, for this week, ang ating inaasahang matutunan ay define and understand marketing principles and goals. Okay, so ang ating subject ay marketing. So the basic term marketing, kailangan natin siyang maunawaan. Ano nga ba ang marketing? Ma'am, ng CAM, ng PPT. Yes, sir? Okay. Okay, so ang marketing, as defined by American Marketing Association, it is the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, society at large. So, ibig sabihin, ito ay mga set ng activities wherein yung isang organization, nagki-create sila ng particular product para kanila itong i-communicate sa market na ito'y existing na, ready to buy, at ito yung mga benefits at papaalam sa kanila na ito yung mga benefits na may bibigay nila doon sa public. Okay? Now, another definition given by Philippine Marketing Association, it is a science and a profession guided principally by the universal principles of ethics, corporate citizenship, and corporate responsibility. So, ibig sabihin, hindi nagtatapos sa pag-design ng product, pagbebenta ng product, doon magtatapos ang marketing. Dapat din pala, tayo'y nagde-design ng products na very safe to the general public. Okay? So, actually, mas lalalim ang ating kaalaman yan sa mga susunod pang mga episodes. Ano nga ba ang goal ng marketing? So, ito yung mga goals niya. Okay, first, para mo-understand ng market at pati ng consumers yung product, and also para ma-satisfy din yung ever-changing needs and wants ng customers. Dahil honestly naman, tayo as consumers, nagbabago yung ating preferences, di ba? Kung dati, kung ating babalikan, ang telepono dati, di ba, ewan ko lang kung naabutan ninyo, siya yung tipo bang typical na meron pa siyang handset, tapos diikot pa yung pag-dial ng number. Ewan ko kung naabutan nyo yung ganyang tipo ng telepono. And then now, grabe ang evolution, ano? Touch screen na. And paliitan ng phone ang labanan. Okay? So, ganun nagbabago ang needs and wants ng market. So, dapat din pala tayo ay nag-a-adapt doon. Okay? Pero bago ang lahat, tingnan lang natin, baka mamaya may mga gustong bumati. Okay?
Sandali. So, ayan, may nag-good morning. Good morning kay Mira. Tsaka, good morning sa mga kasamahan ko dyan sa Cainta Senior High School. Ang aming mahal na principal, si Dr. Vic Butron, at yung aking mga kasamahan sa ABM. Nandyan si Ma'am Hanel Evangelista, si Sir Rodel Oxiano, andyan din po sila Ma'am Marisa Cristobal, andyan po si Ma'am Clara Gaborni. Yan, mga kasamahan ko sa Senior High School ABM Department. Ako, hi po. Naku, ang dami-dami ninyo. Hindi ko na po kayo lahat mababati. Naku, alam niyo naman na sa puso ko, lagi ko kayo naaalala. Okay, punta tayo sa pangalawang goal. Okay, introduce and innovate products and services that improve human condition and quality of life. Actually, that is one of the important goal ng marketing. Mag-isip sila ng mga products na magpapakumbinyente ng buhay ng tao, 'di ba? Okay, one good illustration dito ay yung taong naiinitan, 'di ba? Aminin, ang init-init, lalo na dito sa Pilipinas, no? Dahil ang taas ng temperature natin. So, syempre, tayo paypay ng paypay, very hassle din yung magpaypay. So, andyan yung nagkaroon na ng need sa electric fan hanggang sa naimbento ang aircon, di ba? So, proceed tayo doon sa goal number 3. To design and implement effective customer-driven marketing strategies. Okay? So, ibig sabihin, ano yung mga taktika na pwede nating gamitin or ano yung mga moves na pwedeng gawin ng marketing para maibenta nila ang kanilang products at para malaman din ng public kung ano yung kanilang binibenta. Okay? So, i-discuss din natin yan sa mga next pang episodes. And the fourth goal, develop marketing programs that deliver superior value to consumers. So, dyan pumapasok yung 4 Ps. Actually, ngayon, dumadami pa yan. Pero for now, ang i-identify lang natin ay 5 Ps, no? Okay? So, ano nga ba yung 5 Ps na yan? Ini-involve niya yung products, yung price ng product, yung promotion na pwede nating gawin, yung place kung saan natin siya pwedeng i-sell, 'di ba? And also the people that are involved para ibenta yung products, okay? Tapos yung next goal is to build and maintain beneficial and profitable customer relationships. I don't know kung nare-recall ninyo ang aking tinuro sa organization in management. 'Di ba? Na makailang beses ko minention na ang buhay ng business ay nasa customers, 'di ba? Kailangan alagaan natin sila. Why? Kasi sila ang source of profit, 'di ba? Next is capture customer value to create profits. Ano nga ba ang customer value? Okay? So, i-discuss din natin yan sa next episode. Kumaga, ang isang customer kasi, since sila ang nagdadala ng revenue sa organization, kailangan nakikwenta rin pala natin yon para alam din natin kung ano ang marketing effort na guguguli natin para sa kanila and at the same time, how much ang funds na guguguli natin para mag-market sa kanila. Okay? Next, promote value transactions with full regard to society's well-being. So, ganun din yon. Connected siya sa number 6 goal. Okay? So, kailangan alam natin kung ano yung transaction na pwede nating gawin sa kanila, ano yung payment terms, ano yung installment terms, yung mga ganon, yung mga payment arrangements, and also kung ano man yung mga services na after sales service na pwede natin maibigay sa kanila para ma-promote pa natin yung ating products. Okay? So, punta tayo sa the marketing process. Okay? How it goes nga ba? No? Itong tinatawag nating marketing. Siyempre, magsisimula yan sa SWOT analysis. Okay? Or even PESEL analysis. So, ibig sabihin, nandun yung aalamin natin kung ano yung gusto ng ating market, anong takbo ng ating ekonomiya, ano yung mga external or internal factors na nakaka-affect sa ating organization or even ang ating products. Okay? And also, ano nga ba ang possible threats or opportunities na maaaring magkaroon ng ating organization kapag itong products na to ay tinuunan natin ng pansin. Okay? And then, syempre, by merely knowing it, doon na ngayon papasok yung marketing strategy formulation. So,
Yan, mga na-mention ko na rin yan sa organization and management. So, magkakaroon din tayo ng mga review in the next episodes, no? Kung paano yung market segmentation, paano kung i-identify yung target market, okay? At saka yung value proposition, and also yung positioning, kung tawagin. Okay? And then, kapag nakaisip na tayo ng or naka-formulate na tayo ng marketing strategy, dyan naman ngayon papasok, i-identify natin kung ano yung kailangan nating marketing mix. Okay? So, andyan yung product, yung price, kung how much natin ipipresyo ang bawat products natin, kung saan natin siya ipi-place or isi-sell, nung promotional strategies ang gagawin natin para ma-push natin yung items natin. And also, who are the people that would sell our products? Okay? And then, magkakaroon syempre ng implementation yon at hindi lang merely plans yon. Okay? So, andyan din yung imo-monitor natin yung results. Bumibenta ba yung products o hindi? Baka naman may kailangan tayong improvement na gagawin. O kaya baka naman kailangan lang natin siyang i-enhance, di ba? And also, baka kailangan lang nating baguhin ng konti yung marketing mix natin. Okay? Magbabawas ba tayong tao? Magdadagdag tayo ng tao na magpo-promote nun? Babaguhin ba natin kung saan natin siya ipi-place? At nandun ba yung pati yung variety ng ating products ay dadagdagan natin? Okay? So, nandun yon. Ngayon, napag-usapan na rin lang ang product sa 5Ps. Okay? So, ano nga ba ang tinatawag nating product? Sabi, it is the item being offered for sale. Okay? So, it can also be a service. So, mamaya i-identify natin yung pinagkaiba ng goods versus services. Di ba? And also, pwede rin siya maging virtual or digitized, no? And every product is made at a cost. May presyo daw, may presyo, actually a cost, meron tayong ginagastos to produce the product itself. And meron din tayong selling price na dapat iset for that, 'di ba? Para ma-cover niya yung expenses na ginastos natin for that product. Okay? So, syempre, dapat meron tayong tutubuin doon. Okay? Ngayon, there are different product levels. Kailangan pala, alam natin kung ano yung pinaka-basic. Kunwari, kung titingnan natin yung isang produkto, alam natin, ika nga, kung ano yung levels na meron yung isang product. Okay? So, may tinatawag tayong core or generic product. Teka lang I'll check. So, pag sinabi natin core or generic product, ibig sabihin ito yung pinaka basic feature ng product. Pag kunwari, tiningnan natin ang cellphone. Ano nga ba ang core or generic product ng cellphone? Pang-call and text or pantawag, 'di ba? 'Yun yung pinaka use niya. Okay? So, kunwari, nagsabi ang isang person, gusto kong bumili ng cellphone. Okay? Hindi naman siya nagsabi ng brand, hindi naman siya nagsabi ng particular specs na kung gusto niya makita sa isang cellphone. So, pwede mo siya abutan na kahit anong phone, di ba? Mapa-analog man, mapa-typical na handset ng dating sinaunang panahon. So, pwede niyo na iabot sa kanya, di ba? Pero kapag binigyan na siya ng additional na description, which is doon pumapasok yung formal or actual product, nandyan na yung nagkakatalo na sila sa different features, different brand, different style, different pricing, di ba? Also, the packaging matters, no? And also the design of the product itself. So, doon na nagkakatalo yun, di ba? Nagkakaiba-iba na sila. And then, actually, ang added features na lang kung tawagin, okay, ay yung augmented product. Ito yung tinatawag na ba, hindi naman siya talaga required doon sa particular product para bilhin siya ng customer. Parang pinaka additional value na lang siya na, may added feature pa siyang ganun okay? So, one of those are payment terms, okay? So, pwede ba yan i-credit card, i-cash, or check, di ba? Installment terms, payable ba yan in 3 months, 6 months, or 12 months, or 2 years, di ba? Minsan nagmamatter din yun, di ba? Kung saan mas makakaluwag ang buyer na bumili ng produkto. And also the warranty, no?
under ba yan ng warranty? Baka naman mamaya pag nasira yan, kami nang bahala sa pagpapagawa. Tapos gagastos kami na malaki. Nagmamatter din yon. And also, yung repair and maintenance is very important. Kapag nasira ba to, madali ko pa ba itong mapapagawa o baka naman parang bumili na rin ako ng bago. And also, the after-sales service, kung tawagin. May mga service centers ba to na pwede ko ipalinis yan? Pwede ko ipagawa yan? Pwede ko ipa-repaint yan? Yon, something like that, okay? So, bago ako mag-proceed sa next lesson ko, babalikan ko lang ang mga nagpapa-shoutout. Ay, si Ma'am Mira pa rin pala. Ay, good morning po. Naku, nakakatuwa naman. Sabi niya, another interesting topic daw. Thank you so much. No? Ay nga pala, nakalimutan ko i-mention na National Arts Month nga pala ngayon. Kaya pala, ang ganda-ganda ng aking background. Thank you so much, no? Ang ganda, nabonggahan ako, okay? So, i-celebrate natin. So, makibahagi tayo sa mga DepEd activities para dyan sa National Arts Month na yan. Okay? So, sino pa? Ay, si Miss Teresa Esquida. Okay? Hi po! Naku, nakakatuwa naman. Sino pa? Si Neil S. Botiktik. Thank you for watching po. Okay, balik na tayo sa ating lesson. Sabi, there are 3 general or major types of products: goods, services, digitized, or virtual products. So, actually, pag sinabi nating goods, no, ito yung tipo bang usually nahahawakan natin. Meron siyang definite na shape, di ba? Tatatouch natin talaga siya. So, examples niyan, pen, lamp, mobile phone, yon, anything that we can touch. Pag sinabi naman nating services, ito usually yung hindi natin natatouch, na-experience natin siya. Okay? Like therapy sessions, haircut, legal advice, surgery, yan. And also, high-tech na. Due to technology, andyan na ang digitized or virtual products. Andyan yung e-books, audio files, website templates, PDFs, or anything that can be transferable with the use of the internet. Okay, so punta naman tayo ngayon sa classification of products. Naku, grabe, ang dami niyang classification. Una, according to use. Second, according to differentiation. Third, according to durability. And the last one is according to type. So, dun muna tayo sa according to use. Okay? So, according to use, ang general types niya ay consumer goods versus industrial goods. Madali lang naman silang i-differentiate, okay? Pag sinabi natin consumer goods, nandyan yung pang-personal consumption lang siya, okay? Binili mo siya, pagbili mo, siya nang agad mong ginamit or kinain or ininom, di ba? Kung food man or drink ang nai-involve na product, okay? Ngayon, yung industrial goods naman, ito yung usual goods na pinapurchase by bulk. Okay? By bulk kasi they are intended for us to use it in producing another set of products. Example, 'di ba? Bibili po ako ng coffee beans, no? From a coffee bean farmer, 'di ba? So, in short, bumili ako ng maraming coffee beans, okay? Kasi ako po ay manufacturer ng coffee granules, okay? So, syempre, for me to produce coffee granules, andyan yung bibili ako ng mga coffee beans para aking gigilingin para ito'y maging kape. So, parang ganun yon, okay? Naintindihan? Okay. Lipat tayo ngayon sa according to differentiation. Okay? So, ibig sabihin, how unique is the product nga naman? Pag sinabi nating undifferentiated products, ibig sabihin yan, produce yung item na yon na almost the same, nagkakaiba lang yung nag-prepare or yung nag-manufacture. Pinaka-basic na example na mabibigay ko sa inyo dito ay longganisa. Di ba? Madalas, example lang to ha, kung sino man yung mga namamalengke sa inyo, no?
mapapansin ninyo, pag pumasok kayo ng palengke, marami nakasabit na mga longganisa, di ba? Yung mga longganisa na yon, mapapansin mo, wala naman siyang particular brand, halos pare-pareho lang siya ng laki, ng hugis. Paano yung laki? Medyo nagkakaiba sila, no? Pero halos pare-pareho lang sila. Nagkakatalo na lang siguro sila sa flavors, no? Medyo may anghang, medyo garlicky, may matamis ba ang timpla, yon. Yan yung tinatawag na undifferentiated products. O kaya, pastillas. Di ba? Ang pastillas, basic din yung ingredients na nilalagay sa kanya. So, pare-pareho lang itsura niya. Okay? Or even, yung common ngayon, face shield. O sige, iba-iba man yung kanyang branding, pero pare-pareho siyang purpose niya ay face shield, 'di ba? Kung papansinin ninyo. Now, punta naman tayo sa differentiated products. Ito yung tipo ba nagva-vary sila, okay, yung characteristics nila and features nila ay madali mong i-identify from one to another. Okay? Usually sa brand sila nagkakatalo. Okay? I-discuss natin yung branding soon. Pero para may idea lang kayo, let me define to you what branding is. Okay? It is the ability of manufacturers to successfully distinguish their products from other competitors, 'di ba? And also, it provides a product a unique distinguishing name, logo, symbol, or image. Okay? Kung nakikurious kayo kung ano pa ang branding, don't you worry. Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod pang episodes. Okay? Kaya gusto ko talaga aabangan ninyo ang principles of marketing sa oras na ito. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa according to durability. Okay? Yung consumable naman, it is a product daw whose benefit can only be used a consumer for only a very short period of time. Sometimes pa nga, only minutes. Okay? Ang good example na bibigay ko sa inyo dito para tumatak sa inyo what consumable is, food and drinks. Or even the utensils na disposable utensils, kasama rin dyan. Kasi pagkagamit mo ng disposable utensils, tapo na siya. 'Di ba? Okay. What else? Okay. Semi-durables. 'Di ba? It provides benefits for a longer period of time. Usually, spanning several months. So, nandyan yung damit, yung sapatos, 'di ba? And even belts. Yan yung mga good example niyan. The last one is the durables. Ito yung tipo ba tumatagal ng taon, okay? And usually, ito yung mga high-priced na items. Andyan yung automobile, yung furniture, major household appliances like the refrigerator. Okay? Punta naman tayo sa different types ng products according to its type naman, okay? So may tinatawag tayong consumer goods, shopping goods, specialty goods, and unsought goods. Ano ba yan? Ang dami namang goods, ma'am. Okay. Okay. So, hindi. Ganito lang yon. Okay? So, let me give you clue kung ano yung mga pagkakaiba nila. Pag sinabi natin consumer goods, usually, ito yung hindi ka na masyadong magre-require ng thorough thinking kapag pinurchase mo siya. Kasi pang araw-araw mo na siyang ginagamit. And even sometimes nga, wala ka ng pili-pili pag binili siya, di ba? Example ng mga yan ay shampoo, soap, deodorant, toothpaste, yan. Yung mga tipong usually nating ginagamit araw-araw like, or even sa kitchen, di ba? Meron tayong tinatawag na salt, pepper, di ba? Mamimili ka pa ba masyado ng brand? Parang gano'n dati. Magiging choosy pa ba tayo sa brand? Most probably not na, okay? Kasi nga, pang araw-araw na natin siya ginagamit, okay? Next is the shopping goods. Ay, ito naman, less frequent natin siyang binibili, okay? Kaya there is the tendency na medyo magiging mapili tayo kapag pinurchase natin tong item na to. And one of those are clothes, shoes, bags. 'Di ba? Kaya nga 'di ba pagka tinanong, "Oh, anong gagawin mo sa mall?"
'Di ba minsan pipilosopohin ka ba, aba natural, eh di shopping, o 'di ba? Kasi nga ang gusto mo mag-ikot ka, pag-isipan mo maigi kung ano yung gusto mo talagang bilhin na brand, particular type, design, yan. May mga specification kang hinahanap para ma-purchase mo yung item. Punta naman tayo sa specialty goods, okay? Ito yung tipong goods naman na nagre-require ng larger effort on the part ng consumers, di ba? Andito yung more expensive siya, okay, compared dun sa dalawang type. And also, madalas ito yung dinadayo mo pa yung store, yung particular store na yan para lang mabili mo yung item. And 'di ba may tinatawag nga tayong specialty stores, 'di ba? Specialty stores kasi nga sila lang ang nagbebenta ng item na yon. Kaya kung papansin natin, medyo pricey talaga siya. Okay? And one of those are automobile, yung work of art, no? High fashion clothing. O yung mga luxury bags, di ba? Number 4, unsought goods. May ganun pa rin pala. Parang, may nag-exist pa pala unsought goods. Hindi mo siya hinahanap, pero nag-exist siya. Yes! Okay? Kasi, ito yung mga items na hindi naiisip usually ng consumers na kailangan pala nila i-purchase. Okay? And usually they are purchasing this not for desire reason, okay? It is because of adversity. May kinatatakutan or may pinaghahandaan sila na bagay na hindi nila gustong mangyari pero kailangan nilang harapin ang katotohanan na inevitable, most probably mangyayari yon. Like death, di ba? Or bankruptcy, mga ganon, okay? So, isa dong mga example ay investments like lote, di ba? Okay, bahay. Okay? What else? Memorial plans, no? Life insurance, and also the fitness gym membership. And dahil hindi nga siya usually naiisip ng consumers na, ay, kailangan ko pala nun, ang kailangan strategy ng mga marketers nito ay aggressive selling or hard selling kung tawagin pa nga minsan, okay? Kailangan ipagkulitan sa inyo na, yes, kailangan mo tong product na to para bilhin mo, para maka-benefit sa'yo. Yun. Kailangan mo sila i-persuade, matindi ang pag-convince. Okay? So, highly trained and persuasive salesperson na makakagawa niyan. Okay? So, tingnan ko lang, baka mamaya may nagpapa-shoutout ulit. Abaw, meron. Sandali lang. Hi! Kina Rosalinda. Hi po. Sa Marketing Management Kakawatin National High School. Si Angel. Hi, Angel Rose. D. Valenton. Aba, naku, pareho sila ng schools nila, Neil. Nakakatuwa naman. Thank you for watching. Okay, so ngayon, na-discuss ko yung goods. Ano naman ang pagkakaiba ng goods kay services? So, para mas madali natin ma-identify kung ano yung pagkakaiba, ating alamin kung ano ang attributes na meron siya compared kay goods. Okay? Para mas madali natin, di ba, nagawin yung pagko-compare. Okay, ang services daw ay may attribute na intangibility. Pag sinabi nating intangibility, ito yung tipo bang hindi mo siya nahahawakan. Kasi pag sinabi nating tangible, nahahawakan mo. Pag sinabing intangible, hindi. Like what I've said kanina, ang services ay na-experience. Okay? So, yun yung feature niya. Next is the variability. Pag sinabi nating variability, sige, yung ano muna, yung sa goods muna para mas madali natin siya ma-imagine, okay? Pag in terms of variability, very identical kasi ang goods kapag ka mina-manufacture. Kung pupunayin ninyo, pumunta kayo sa or tiningnan mo yung assembly line ng products, makikita mo, pare-pareho lang yung makikita mong goods na nakahilera, di ba? Pare-pareho na yung itsura nila. Magkaroon man sila ng pagkakaiba, very super minimal lang talaga. Unlike yung services kasi, very variable siya. Okay? Ano ibig sabihin ng may variability siya? Maaring yung service na ginawa mo ngayon, example na lang, para mas madali nating madali nating maintindihan. Yung teacher, magtuturo siya ng very same lesson sa dalawang magkaibang classroom or klase.
Okay? Hindi naman kuning nasabi niya eksakto doon or yung mga set of jokes or mga reminders na na-mention niya or words na nasabi niya sa class A, yun din naman, the very same set of words, jokes, or lesson na masasabing, yung lesson pareho, pero yung words mismo, yung kanyang spiel na masasabi ay hindi pa pareho sa class B. Do you understand? So, ganun yon. Okay? Next is the inseparability. Okay? So, sabi daw nila, yung consumer daw at yung service provider must be both present for it to happen. Okay, paano nangyari yun? Sige, teka, medyo na, Tutor Malus, medyo nahirapan yata akong i-absorb yon. Okay, so ganito yon, okay? Yung goods kasi, pwede kasi nating i-produce, okay? Me, as the provider of the goods, pwede ko siya i-produce nang hindi naman kasama yung consumer. And then, iwan ko lang dyan sa table yung goods, kakainin. Kakainin ni consumer yung, for example, yung burger na iniwan ni provider, no? Ng goods. Ngayon, sa services, iba ang usapan. Para mangyari yung service, kailangan together sila. Okay, meron akong example dito, okay? Teacher and students in class. Ma'am, meron na po tayong recording. May recording na po tayo ng lesson. Aba, sandali. 'Di ba? Para maging product yung isang lesson, nandun pa rin sila both, right? Okay, pre-recorded man yung si teacher. Pero present pa rin si teacher doon sa service which nagde-deliver siya ng lesson. And then, yung student, nandun din, nakikinig. So, in short, yung lesson na yung session mismo ay nabubuo kasi nandun pa rin yung presence ng consumer at saka yung service provider. Okay? So, naintindihan ba? And also, ang one classic example ko talaga is the massage. Have you imagined na ginagawa ang massage, which is the product, tapos hindi magkasama yung nagmamasahe at yung minamasahe? Di ba ang awkward? Hindi, just a thought lang. Okay? Anyways, yung perishability naman, okay? Ibig sabihin ng perishability, hindi siya pwede i-store yung service. Totoo naman eh. Yung item na itatabi mo. Pero in the service itself, hindi. Kasi once it's done, it's done. So, yun yung pagkakaiba ng service kay goods. Kaya nga sabi ko, it can never be stored. Kaya perishable siya. Now, it's for me to test your knowledge. Sige nga, tingnan natin kung ako na-appreciate ninyo kung ano aking mga tinuro ngayong umagang to. Question number 1. Give one example for each major type of product. Sige nga, please type in ano nga ba ang example na may bibigay nyo bawat isa dito sa tatlo. Lagyan lang nyo ng A, B, C. O kaya tatlong words. Alam ko na yun ay goods, services, and virtual goods. Sige nga, tingnan natin. Sisilipin ko lang ha kung kayo ay sumasagot. Ayan. O, flash ko na yung sagot ha. Okay, answer for number 1. Goods, ito yung mga ano ko ha, example ko, yung pen, goods, yung sa services, haircut, virtual goods naman, legal advice, okay? Pwede ka, typo error lang po yan. Sorry, hindi, it's, yung legal advice kasi, pwede naman siya recorded, okay? Pero actually, ang ilalagay ko sana dyan ay PDF file. Okay, question number 2. What are the 2 types of products according to use? Okay? Ano nga ba according to use? Naku, ang dali niyan. Sige nga, I'm waiting. Please type it in. Tapos na? Okay. So, consumer goods and industrial goods. Okay? Next. Question number 3. Match the type of product. Matching type tayo. Match the type of product according to the durability to its corresponding example. So, alam ko na pag sinabi niyong 1, ito yon, 2, ito yon, 3, ito yon. Ito yung sagot. So, ito lang pong makikita ko ay ref, soap, jacket. Okay? Sige nga. Tingnan natin. I-match nga nyo. Taran! Okay, pag sinabi natin consumables, ang good example nito ay soap. Pag sinabing semi-durable ay jacket.
pag durable goods ay ref. Okay, for the last question, what are the 4 attributes that make service different from goods? Sige nga, yung kasasabi ko lang kanina lang, yung 4 na attributes, please type it in. Sige nga. Naaalala nyo ba? Tadan! Intangibility, variability, and separability, perishability. Yay! So we're done, okay? So thank you so much. So here I am again, Tutor Malos ng SDO Rizal. Nagpapasalamat po sa inyo sa panonood nitong episode na to. Ang aming unang episode for this quarter, actually for this semester, Principles of Marketing, na inyong antabayanan every Friday, 11:30 to 12 noon. Okay? So para sa inyong feedback, please paki-screenshot lang. Bigyan nyo kami ng comments and suggestions. Mahalaga sa amin na kayo'y mag-comment ng aming serbisyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang ating next week's lesson, different approaches to marketing. Ako sa totoo lang, tutuwa ako at meron pa rin mga talagang interested sa topic na ito. Okay? Principles of Marketing. And I hope makikita ko pa rin kayo next week. Hanggang sa muli! Bye!